Good afternoon po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is May 26, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may The Red Oak sa Surrendra McKinley Parkway, Bonifacio Global City po yan. At dadalhin po natin sa may The Grand Midori, Makati, sa may Legazpi Street, San Lorenzo, Makati po yan. Legazpi Village, San Lorenzo, Makati. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pang nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa taas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha po natin sa 33 ng hapon. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Servisyo sa radyo. Servisyo on the spot. SOS sa Subaradyo. DCWB. SOS Servisyo on the spot. SOS. Pagpapalakas ng mga kooperatiba sa ating bansa, partikular na ang kooperatiba ng mga mangingisda at mga magsasaka. Ano nga bang ginagawa ng pamahalaan para matulungan ang grupong ito? Atin po yung tatalakayin ngayong hapon dito sa SOS, Servisyo on the Spot. Kaya mga kapuso, tutok lamang po dito sa programang hatid sa inyong Serbisyong Totoo. Serbisyo may puso, ito ang SOS Servisyo on the spot. SOS. araw po ngayon ng Martes, 26 ng Mayo 2026. Magandang hapon, ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Makakasama nyo sa loob ng isang oras. Makati po. Hanggang alas 9 po ako dito sa SOS Servisyo on the Bread po. Spot. Biskuit. Naku, ito po, alam po natin itong mga nakaraang mga buwan at nakaraang mga panahon ay yung mga magsasaka po, diba? Ang daming nasasayang na mga produktong agrikultura, yung kanilang mga ani, dahil hindi nabibili dahil sa kamahalan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa po yan doon sa mga dahilan kung bakit naitatapon na lang at nasasayang yung kanilang mga ani dahil palugi na daw kung kanilang ibebenta. Kaya alamin po natin ang ginagawa ng pamahalaan ukol dito, lalo-lalo na doon sa mga kooperatiba, hindi lang sa mga magsasaka, kundi pati sa mga mangingisda dahil nagsanipwersa po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang kanilang mga suliranin. At syempre, doon sa mga nais, mga bubuo ng kooperatiba, kahit hindi po kayo magsasaka, hindi mangingisda, kahit anong kooperatiba po, iba-ibang klase po yan. Pag-usapan po natin, ano nga ba yung mga kinakailangan? Kapiling po natin ang Chairperson ng Cooperative Development Authority o CDA, si Undersecretary Alex Recueto. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon din, Ms. Cathy, at salamat ulit sa pag-ibita sa Abang Lingkod para sa interview na ito. Yusek, nagsanipwersa po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang po ang CDA, ang DILG at ang Department of Agriculture para palakasin po yung mga kooperatiba na mga magsasaka at mga mangingisda. Pakipaliwanag po sa amin, ano po yung mga ginagawa ninyo, yung proyekto ninyo para po matugunan ang kanilang mga pangangailangan? Yeah. Sa CDA po, Cooperative Development Authority, ang unang pong pangunahin pong gawain namin ay palakasin yung organisasyon, pamamagitan ng mga masanayan, pagsasanay ng mga lidere, management staff, at pati na rin po yung mulang proseso, mga procedure and policies para sa kooperatiba.
Ito'y magpapasigurado na alam nila kung paano nila papatakbuhin ang kanilang kooperatiba at ma-engage sa mga negosyo para sa kapakanan ng kanilang mga membro. So pangalawa po, sila po ay tinitignan natin na nagko-comply sila sa mga requirements para sa isang kooperatiba, yung tinatawag natin regulatory requirements. Pangatlo po, tinutulungan po natin sila sa paghahanap ng pondo para sa kanila sa pamamagitan ng endorsement sa mga bangko kasi wala pong pondo ang CBA para sa ganyan. At maliban po sa pondo ay tinutulungan din po natin sila na maghanap ng mga kung saan pagbebentahan ng kanilang mga pondo. Yun po ang maganda, no? Kasi nakikita ko po, nung mga nakaraang panahon, hindi lang itong nakaraang buwan, pero kahit last year, ganyan din ang problema. Yung ibang mga farmers, wala pong mapagbentahan ng kanilang mga ani at malulugi na lang sila. Kaya ang ginagawa, pinapamigay o itinatapon na lang. So ito po ay tutulungan po sila ng gobyerno para mahanapan po ng bibili para hindi po sila nalulugi. Opo, Miss Cathy, actually, galing ko sa Baguio at nadaanan ko yung sinasabi mong nagbibenta ng mga repolyo. Yung repolyo actually, ang may mababang presyo ngayon. Ang ginagawa ng kooperatiba, binibili mismo ng kooperatiba yun sa mga farmers. Binibili ng kooperatiba sa mga farmers at yung kooperatiba na ang mabibenta sa mga nangangailangan na bigas sa mga palengke. In-advise din natin ang mga kooperatiba, dahil nga ito sa energy crisis, na ibalik yung co-pantry. So, pero ang laman lang ng co-pantry ay mga produkto ng kanilang mga membro na pipili ni Co-op at ilalagay sa pantry para sa community. Ganon. Yan. So, sa ngayong paraan po, para rin po, ang dami nagugutom, para hindi nasasayang po yung mga produkto dahil sa isang banda, ang daming supply, walang bumibili, pero sa isang banda rin, ang daming wala namang mabili na pagkain. Opo, tama po. Kaya ang DILG po, through the local government unit, ay bumibili na rin sa mga farmers natin, lalo na dyan sa may Baguio, Benguet. At iyon ay pinamimigay nila sa kanilang constituent sa local government. Ganun din ba yung mga measure po, yung mga mangingisda, Yusek, may mga ganito rin bang proyekto para sa kanila? As far as the CBA is concerned, kami ay tumutulong sa pag-organisa ng kanila ng Teacher Folks Cooperative. Recently, meron po kami nilagaan ng joint memorandum circular with the Department of Agriculture and DILG upang tugunan, bigyan ng mas matinding pansin ang mga Teacher Folks Organization at Farmers Cooperative. Diin na po ang pagbibigay ng kaukulang pondo, kaukulang mga materyales para sa kanilang farming and fishing activities. Kami naman po sa CBA magpapalakas ng organisasyon at pagsasanay ng mga officers para hindi mawala at hindi masayang yung ibibigay ng gobyerno sa kanila. Okay, yung mga gusto pa pong baka bumuo ng kooperatiba, would you advise them po na bumuo ng kanilang kooperatiba o sumali na lang dun sa mga existing na kooperatiba? Miss Cathy, ang advice natin, sumali na lang sila para hindi na lang sila mas maraming requirements dito at tignan natin yung capability kasi maraming kooperatiba na nagre-register ngayon pero eventually hindi sila nagiging active dahil umaasa lang sila sa mga ibibigay ng gobyerno. Ang best advice ko kung sino man sa ating mga magsasaka o di kaya fisher co, sumali na lang po kayo sa mga existing co-op na matibay para yung investment nyo, yung share capital nyo at yung pangungutang nyo ay sigurado. Okay, so paano po nila matitiyak na yung sasalihan nila ay matibay? Ano po yung dapat nilang hanapin, Yusek, sa isang kooperatiba na nais nilang salihan?
Siyempre meron po tinatawag na pre-membership seminar namin kasi hindi naman sila pag pumunta na sila doon ay magiging member na kagad. Sila ay mag-a-undergo ng pre-membership seminar at doon ipapaliwanag ni kooperatiba kung ano ang estado nila in terms of finances, kung anong estado nila in terms of their membership, at ito bang mga patakaran, lalo na sa pagpapautang at pagkakaroon ng savings deposit o may tuturo sa pamamagitan ng financial inclusion. So, ganun. Okay, magkano po dapat? Meron po bang itinatakda kung magkano yung dapat na share capital ng miyembro na sasabi sa isang kooperatiba? Meron po bang ganun regulated po ba ito? Meron. Lalo na sa cooperative edition sa GMA, meron. Ang alam ko, iba-iba kasi. Kung maliit sa cooperative yan, pwede mag-upisa lang sa 1,000. Magdaan hanggang 1,000. Pero kung mas malalaki po, yan ay mga 1,000 hanggang 5,000. Yun ang tinatawag na share capital. Pero yung bayad na yun na sinasabi ay hindi pupunta, ay may re-record as the domain of the member. Pag-aari ng member yun. Kasi yun ang tinatawag natin share capital sa English para sa contribution mo doon sa co. Pero pag-aari mo yun, ay yun ang mag-earn ng dividend. Kumbaga, ikaw ay bahagi dun sa mga may-ari ng kooperatiba. Lahat ng magbibigay ng share capital, lahat po kayo may-ari. Tama, Ms. Cathy. Lahat ng magbibigay ng share capital, kamay-ari. At kung kikita si Co, ay ibabalik yung kita sa mga membro sa pamamagitan ng dividend. Kailan po inaasahan na makatanggap ang isang miyembro ng co-op ng kanilang dividendo? Ganito, books of accounts ng isang kooperatiba, tinatara at the end of the year. Ngayon, pinapa-audit yan sa isang certified public accountant, accredited by the CPA. Pag na-audit na yan at nakitang may kita, kakaroon yan ng distribution ng patronage ng dividend or patronage refund sa kanilang General Assembly. Hindi kaya pagkatapos ng kanilang General Assembly. Ang General Assembly ay nangyayari o dapat maganap 90 days after the closing of the year. So, anytime between January, February, and March. Yan, ipapakita na nito ang kanilang kinita na audited by CPA at yung kinita na yon ay maipablik sa mga membro sa pamamagitan ng dividendo at patronage. Diba? Posible po ba na walang makuha dividendo ang isang miyembro? Pagka hindi ko ito siguro, Ms. Cathy, wala makukuha ang dividendo. Ganon. Kaya dapat ito ang unang tigna ng mga gustong maging membro ng kooperatiba. Tignan nila yung kanilang financial history o di kaya yung kanilang kaperahan sa mga nakalipas na taon kung ito ba ay matatag, ito ba ay may sufficienting pondo at ito ba ay talagang pinagkakatiwalaan ng kanyang mga membro. At syempre po Yusek, dapat registered po sa gobyerno, sa CPA, yung kanilang co-op na sasalihan. Tama. Amin sabi, kailangan registered sa amin kasi yan ang responsibility namin to see to it that the co-op as a legal personality na supervise ng CDA, in-examine ng CDA at sila ay nagsasubmit ng mga regulatory requirements para sila ay mabigyan ng tinatawag na certificate of compliance. Okay. So isa po rin siguro sa dapat tingnan kung compliant yung kanilang sasalihan na co-op. Tama, Ms. Cathy. Kailangan niya lang tignan, maliban lang doon sa kaperahan o di financial statement ng co-op. Hanapin din nila kasi i-display naman yun. Yung certificate of compliance ng kooperatiba ay ibibigay ng CPA. Okay. Yung mga officers po ba ang tawag sa kanila? Board member? Hindi po kasi ako pamilyar. Gaano matagal po dapat ang nakaupo yung mga namumuno sa isang kooperatiba? Meron po ba itong, kumbaga merong term limit na tinatawag? Okay.
Meron, kasi ang term limit ng isang board of director are 2 years, is 2 years per term. Kung pagka ikaw ay sumali sa eleksyon at nanalo ka, you are entitled to 2 years. After 2 years, dapat you subject yourself for re-election ulit. The same with the audit committee, the same with the election committee. So 2 years per term. At pwede yan hanggang 3 terms. So 6 years, bale. At yung mga ibang committee naman ay appointed by the board of directors tulad ng education committee, credit committee, litigation and conciliation committee, at saka ethics committee. So 2 years per term, Ms. Cathy, 2 years per term. Yung po bang mga tauhan, halimbawa yung mga officers ng kooperatiba, yung board members, dapat po ba may sweldo? Honorarium, ang may sweldo yung management staff. Kasi maliban sa board of directors, meron tinatawag na manager. At saka meron ka na sa baba ni manager, meron kang bookkeeper, meron mga accountant, meron kang loan officer, meron kang collector. Yun ang mga regular na sumasweldo. Ang mga board of directors, ang binibigay lang ng co-op sa kanila ay yung tinatawag nating honorarium overtime. Pero hindi na ibibigay ito kung hindi sila nag-meeting. Parang gano'n. Okay, pwede po bang kumuha ng mga empleyado, katulad ng tinatawag niyo kanina, yung nabanggit niyo manager at iba pang mga tauhan ng co-op na hindi po miyembro ng kooperatiba? Pwede po ba yun? Pwede. Pero eventually, kailangan sila maging membro. Actually, sa amin, yung primary co-op ko, ang kinukuha namin yung empleyado, mga anak ng mga membro. But eventually, sila ay magiging membro. Okay, yung paano po tinutulungan ng PTA? Kasi ang isa po sa mga nakikita natin problema, dahil ako, hindi naman po talaga maraming konstante na maituturing yung mga talagang nag-handle sa co-op. Nagkakaroon po ng hirap sa pagmamanage ng po mga ponto at minsan po nalulugi. Paano po natin tinutulungan yung mga co-op para po ma-manage ng maayos yung finances? Okay, salamat. Ganito, Ms. Cathy. Una, may required training ang officers at saka management staff. Pagka ikay naupo na director, kaya committee member, kailangan mag-undergo ka ng training. At ang mga pagsasanay na ito ay naaangkop sa posisyon kung nasa ka. Tulad ng board of directors, kailangan mag-undergo ng governance training at financial management. Yun naman mga management staff ay mag-undergo rin ng training, lalong-lalo na sa co-op management at financial management and analysis. At ang mga pagsasanay o training na ito ay aming binibigay o kinakandak, kasama na rin ang mga federation ng kooperatiba.